Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa panahon ngayon, napakarami ng pagbabago sa teknolohiya na ginagawa para makatulong sa ating mga tao. Isa na nga dyan ang sikat na Google Maps. Isang application na ginagamit para tumulong sa iyong magbigay ng direksyon sa kung saang mang lugar na gusto mong puntahan. Napaka-convenient, diba? Wala na yung hassle na magtatanong-tanong ka sa mga tao kung saan ka pupunta. Pero sino nga naman ba ang mag-aakala na dahil lang sa paggamit ng Google Map ay pwedeng ikamatay ito ng isang lalaki? Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa isang lalaki at isang bata na namatay dahil gumamit sila ng Google Map. Opo, tama kayo ng rinig. Sila ay namatay dahil nga sa Google Map. Tara at sabay-sabay nating alamin ang tungkol sa Google Map na ikinapahamak ng mga tao. Ano nga ba ang Google Maps? Ang Google Maps ay isang application na nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mapa ng isang lugar sa pamamagitan nga ng internet sa iyong cellphone o iba pang mga gadgets. Kumpara sa simpleng mapa, sa Google Maps, pwede mo nang makita ang aerial view, street view, at satellite view ng maraming lugar gamit ang GPS o Global Positioning System. Sa Google Maps, makikita mo rin real-time ang lagay ng traffic, itsura ng kalye, at kung may aksidente ka bang dadaanan. O minsan nga, maging ang ginagawang mga daan. Madalas nga, ginagamit ang Google Maps para makita ang ruta ng lugar na iyong pupuntahan. Pwede mo itong magamit kapag ikaw ay naglalakad, nakabus, nakamotor, o nakasasakyan. Magagamit mo nga din ang Google Maps para mag-research ng mga restaurant, tindahan, park at kung anumang lugar na gusto mong hanapin. Marami nga ang gumagamit ng Google Maps sa buong mundo dahil laking tipid sa oras at hindi ka pa maliligaw. Pero sa kasamang palad, ang Google Maps na ito na pwede sanang maging gabay ng ilan sa kanilang daan ay naghatid sa kanila ng kapahamakan at kamatayan. December 2022, Ilocos Norte. Isa po itong personal na experience. Nagbakasyon ako at ang aking asawa sa Ilocos Norte noong December 2022 at isa nga sa aming itinerary ay mapuntahan ang sand dunes para maranasan ang sumakay sa mga 4x4 jeeps at mag-sandboarding. Dahil kami nga ay hindi taga doon at turista sa Ilocos, gumamit kami ng Google Maps para puntahan ang sikat na sand dunes. May isang oras mahigit din ang aming naging biyahe galing Pagubpod papunta sa sand dunes. Pero napansin nga naming mag-asawa na parang mali ang ruta na tinatahak namin dahil maliit na kalye at residential na ang aming dinadaanang kalsada. At dahil nga hindi kami sigurado at wala ring tao sa mga aming dinadaanan at tiwala kami sa Google Maps, nagpatuloy kami at nakarating nga kami sa sinasabing sand dunes na itinuro sa amin ng Google Maps. Ngunit ang tinuro na lugar ni Google Maps ay ang Sand Dunes View Deck at hindi ito ang sand dunes kung nasaan ang mga 4x4 at ATV sandboarding attractions. Dead end ang lugar na aming napuntahan. Pero dinala kami sa isang lugar na kokonte ang residential area at walang katao-tao. Sa katunayan, mayroon ding ibang mga motor at isang sasakyan na naka-USB ang nadatnan at naabutan kami at sinabi nga nila na sila ay naligaw din dahil nga gumamit din sila ng Google Maps. At dahil nga sigurado kami na mali ang itinuro ni Google Maps, kami ay bumwelta pabalik papunta sa tamang lugar. Ngunit sa kasamang palad ay malambot pala masyado ang buhangin sa aming binweltahan at lumubog ang gulong ng aming pickup truck. Akala namin ay di na kami makakalis dahil walang katao-tao sa lugar at kung tatawag kami ng tulong ay malayo din ito sa main road. Mabuti na lang at nakaisip kami ng paraan ng aming asawa at matapos nga ang halos isang oras ng pagsubok ay nakaalis kami sa buhangin at natuloy din ang aming sand dunes experience.
November 28, 2020. Ang magkaibigan na si Sergio at Val, parehong 18 years old, ay nasa Yukos, Russia at pupunta sila noon sa port ng Magadan. Ang Yukos ay kilala dahil ito nga ay isa sa pinakamalamig na city sa buong mundo. Bago umalis, nagtalo nga sila kung saan sila dadaan. Nang i-check ni na Sergio ang Google Maps ay nagbigay ito ng mabilis na ruta kumpara sa ibang navigation app. Dahil nga dito, nagpa siya sina Sergio at Val na sundin nila ang Google Maps. Habang nasa biyahe, pinaliko sila ni Google Maps sa isang daan na lingid sa kanilang kaalaman ay abandonado na pala. Nahulog ang sasakyan nila sa isang bangin at dahil nga sa mga kahoy-kahoy sa kalsada, nasira ang makina ng kotse ni na Sergio. Sa kasamang palad, natrap sina Sergio at Val sa malalim na parte ng bangin habang may snow pa ng mga panahon na iyon. Ang temperatura ng lugar ay nasa negative 50 degrees Celsius. Napakalamig nito dahil kung iisipin ang ating freezer sa rep ay nasa negative 18 degrees Celsius lamang. Walang suot na panglamig noon sina Sergio kaya naging sobrang hirap para sa kanila lalo na at nasira ang heating system ng kanilang kotse. Hindi sila nakahingi ng tulong dahil wala ding signal kung nasaan man sila. Para nga makaramdam ng init, tinanggal ni Val ang isang gulong at sinunog ito. Matapos ang isang araw, nag-report na sa mga pulis ang pamilya ni na Sergio at Val dahil hindi makontak ang dalawa. Nagsimulang mag-imbestiga at maghanap ang mga pulis sa lugar. Pero bigo silang mahanap agad ang dalawa dahil nga sa sama ng panahon. December 4, 2020, nakatanggap sila ng impormasyon na huling nakita nga ang sasakyan ng dalawa sa Tontor. Agad namang binaybay ng mga pulis ang nasabing lugar. December 5, 2020, nang gabing iyon ay nakita nga nila ang sasakyan ni na Sergio at Val na punong-puno na ng snow at nababalot na ng yelo. Nang buksan nila ang pinto, dinatna ng mga pulis ang magkaibigan sa loob ng kotse. Pero sa kasamang palad, si Sergio ay namatay dahil sa sobrang lamig. Si Val naman ay halos hindi na humihinga at naninigas na nga ang mga kamay at paa. Dahil dito, agad naman sinugod si Val sa isang ospital. Critical ang kanyang naging kondisyon pero matapos ang ilang buwan ay naging maayos naman siya. Sa huli, sinabi ng mga investigador na kaya sinapit yun ni Val at Sergio ay dahil tinuro sila ng Google Map sa isang abandonadong daan na huli pang ginamit ng taong 1970. Ayon nga sa mga taga roon, ang daan na itinuro ng Google Maps ay tinatawag na Road of Bones dahil daw ginawa ito ng mga preso at daang-daang libo nga ang namatay sa paggawa ng highway na ito. Makalipas ang isang linggo ay agad naman tinanggal ng Google Maps ang ruta na ito sa kanilang application para makaiwas pa sa aksidente. September 30, 2022, sa Amerika naman, isang lalaki ang pauwi na sana mula sa birthday ng kanyang anak nang siya ay maaksidente dahil sinunod niya ang sinasabing daan ng Google Maps. Ang lalaki ay kinilalang si Philip Paxson, isang medical device salesman na may asawa at dalawang mga anak. Kaka-promote niya lang sa trabaho at dahil nga isa siyang field salesman ay lagi itong nagbabiyahe. September 30, 2022, maulan na nga at alas 11 na ng gabi. Pauwi na si Philip nang baybayin niya ang daang hindi siya pamilyar. Kaya naman gumamit siya ng Google Maps para maging gabay niya. Sinabi ni Google Maps na tumawid si Philip sa isang tulay. Pero lingid sa kaalaman ni Philip, sira na pala ang tulay na iyon at gumuho na ito 9 na taon na ang nakakalipas at hindi pa naayos pang muli. Dahil nga dito nahulog ang kotse ni Philip sa isang ilog na may 20 feet ang lalim at nalunod si Philip. Samantala, ang asawa ni Philip na si Alicia ay hindi na nga siya makontak. Humingi na siya ng tulong sa mga pulis para hanapin si Philip. Makalipas ang ilang oras,
natagpuan nila ang nakapaliktad ng sasakyan ni Philip. Pero sa kasamang palad, patay na si Philip nang datnan siya ni Alicia at ng mga pulis. Ayon naman sa mga report, walang barikada o kahit anong harang ang nasirang tulay kung saan nga natagpuan si Philip. Hindi na din pala inayos pa ang tulay ng gobyerno at nawala na daw ang dapat na mag-aasikaso na developer o construction company. September 21, 2023, lumabas nga ang balita na kinasuhan ni Alicia ang Google na siyang may-ari ng Google Maps dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pati ang developers company at contractor ng nasabing tulay ay kinasuhan din ni Alicia. Ayon kasi kay Alicia, malaki ang pagkukulang ng kumpanya at ng developers company na dapat gumawa ng nasirang tulay na dinaanan ni Philip. Ayon pa kay Alicia, hindi niya maipaliwanag sa dalawa nilang anak kung paano nawala ang kanilang tatay dahil nga sa kapabayaan ng isang kumpanya. Inakusahan ni Alicia ang Google ng negligence at failing to take responsible measures. Para kasi kay Alicia, hindi natiyak ng Google Maps na tama pa ang mapa nila at hindi nila pinakinggan ang feedback na may panganib na nga ang tulay. Bago kasi ang insidente ni Philip, September 30, 2022, isang babae na ang nag-report sa Google Maps na i-edit o baguhin nila ang ruta dahil nga sira na nga ang tulay. Pero walang ginawang aksyon ang kumpanyang Google. Lumabas din na noong April 6, 2023 na ang tulay ay pwedeng daanan kahit na may mga report na nasira ito. Sa huli, nagpahayag nga ng pakikiramay ang kumpanyang Google sa pamilya ni Philip at sinabing paimbestiga nila ang kaso laban sa kanila. Sinigurado ni Google na pinakamalaga sa kanila ang kaligtasan ng mga taong gumagamit ng application nila at nangakong tutugunan nila ang mga ganitong problema para hindi na maulit pang muli. Wala namang ulit lumabas na balita sa naging hatol ng kaso laban kay Google. August 1, 2009, ang mag-inang sina Alisa Sanchez, 28 years old, ang anak nitong si Carlo, 11 years old, kasama ang kanilang aso ay umalis para pumunta sa Death Valley National Park na matatagpuan sa California. Sila kasi ay magkakamping doon ay uuwi din matapos ang isang araw. May dala nga si Alicia na 24 na bote ng tubig, ilang cheese sandwich at Pop-Tarts. Ang Death Valley ay itinuturing na pinakamainit at pinakatuyong lugar sa North America. Pero kahit na ganon, isa nga ang Death Valley Park sa pinaka-binibisitang park sa Amerika. Marami kasing magagandang mapupuntahan dito tulad ng Zabriskie Point, Dantes View, Artes Palette at marami pang iba. Habang nagdadrive nga si Alicia papunta sa park, bigla na lang na-flat ang isang gulong ng kanilang sasakyan. Dahil dito bumaba si Alicia at pinalitan ang kanyang gulong. Ang butas na gulong at ang isang bote ng tubig ay iniwan na nila sa daan. Pagkatapos ay nagdrive na muli si Alicia. At dahil nga hindi naman pamilyar sa lugar si Alicia, gumamit siya ng GPS. Sinundan niya ang sinasabi ng GPS na siya ay dapat kumaliwa sa isang daan. Kahit na baku-bako ang daan, sinundan pa din ni Alicia ang sinasabi ng GPS. Hanggang sa dumaan nga sila sa isang hukay at nahulog ang sasakyan ni Alicia doon at sila ay natrap at na-stranded. Ilang sandali pa, nakalabas naman si Alicia, Carlos at ang kanilang aso. Pero lingid sa kaalaman ni Alicia, sila ay nasa gitna na ng isang disyerto. Sinubukan ni Alicia na magpunta sa mataas na lugar para makakuha ng signal. Pero nabigo siya, kaya naman nanatili na lang sila sa loob ng kotse. Pero habang dumadaan ang mga araw na sila nga ay stranded, naubos na ang supplies ng tubig at pagkain nila at unti-unti na ring uminit ang panahon. August 5, 2009, lumapit na sa mga pulis ang pamilya ni Alicia matapos nga ilang araw nang hindi pa sila nakakauwi at hindi rin nagte-text.
Ang huling text pa nga ni Alicia noon ay noong August 1 pa at sinabi niyang na flat ang kanilang gulong. Dahil dito, nagsimulang magpunta ang mga ranger sa mga campgrounds para hanapin si Alicia. Pero sila ay nabigo. Nang sumunod na araw, August 6, 2009, isang helicopter na ang ginamit para mahanap ang mag-ina. Bandang alas 10 ng umaga, isang park ranger nga ang nakakita ng isang gulong at bote ng tubig na iniwan ni Alicia nang siya ay magpalit ng gulong. Sinundan ito ng park ranger at bandang alas 11 ng umaga, nakita niya ang kanilang sasakyan. Nang lapitan niya nga ito ay nakita niya ang mag-inang ilang araw nang nawawala. Naabutan niya si Alicia na may malay para pero ito ay dehydrated na at bilad na bilad nga sa araw. Pero sa kasamang palad, ang anak ni Alicia na si Carlos ay namatay. Buhay naman ang kanilang aso na isang dachshund. Agad na tumawag ng tulong ang ranger at matapos ng isang oras ay dumating naman ang mga paramedics. Agad na dinala sa ospital si Alicia pati ang kanilang aso. Si Carlos naman ay sumailalim sa autopsy. Maging ang mga park ranger at pulis ay hindi maintindihan kung paano sila napunta sa gitna ng isang disyerto. Sa kabilang banda, dito sa Pilipinas, may mga kaso din na nagiging mali nga si Google Map. Ilan nga sa mga Pilipino ang nakaka-experience na itinuturo sila sa dead-end na daan ni Google Maps o pinapadaan ang kanilang motor sa skyway kaya nahuhuli sila ng traffic enforcer. May isang kaso din na nagtrending dahil ang kanyang SUV ay muntikan ng mahulog sa napakataas na lugar matapos ngang gumamit ng navigation app o parang Google Maps. Mabuti na lang at nakapreno ang driver at hindi sila tuluyang dumausdos at nakaligtas. Sa mga insidenteng ito, ano nga ba ang naging mali o kakulangan, bakit humantong sa pagkaligaw o minsan ay nauuwi sa kamatayan ang simpleng paggamit ng Google Maps at ng iba pang navigation apps? Ang Google Map ay gumagamit ng AI o Artificial Intelligence na siyang nagtuturo sa taong gumagamit nito sa tamang ruta base sa mapa. Pati nga ang oras kung kailan ka makakarating sa iyong destinasyon ay nape-predict din ng Google Maps. Dahil nga sa mga satellite sa mundo na nakakakuha ng impormasyon ang GPS na tumutulong sa Google Maps para ituro sa atin ang mga daan. Sa pangkalahatan, halos laging tama at maaasahan naman ang Google Maps. Pero tulad ng iba pang teknolohiya, hindi perfect ang Google Maps dahil maraming mga factors o bagay na nakakaapekto sa pagiging tama nito. Ang mga factors ay road obstruction, may harang sa daan o ito ay sira dahil may construction. Weather o panahon. Interference o may naging balakid sa pagdaan ng signal. Satellites. Kailangan kasi 4 o higit pang satellite para gumana na maayos ang Google Maps. Sa kaso ni na Sergio at Bal, posibleng hindi kasi pamilyar ang may gawa ng Google Maps sa panganib kaya iminungkahi pa rin nila ang daan na sarado sa magkaibigan. Bukod naman kay Alicia at Carlos, may nauna na palang kaso na naligaw sa disyerto ng Death Valley. Sa kaso naman ni Philip, masasabi nating pwedeng naiwasan ang trahedyang nangyari sa kanya kung hindi itinuro ng Google Maps ang tulay na 9 na taon na palang sira. Nagbibigay naman talaga ang Google Maps ng maaasahang mga direksyon sa pagmamaneho. Pero palagi pa din nating dapat i-double check ang mga direksyon. Dapat din ay alam ng driver o biyahero ang anumang pagbabago sa mga layout ng kalsada o kondisyon ng trapiko. Isa din sa posibleng kakulangan ni Google ay dahil mas mabilis tayong mga tao kaysa sa kanya. Halimbawa na lang, may inaayos na daan sa isang kalye. Hindi naman agad ito lalabas sa Google Maps kung hindi ito i-input o i-update ng developer ng Google Maps. Sa huli, kahit ano pang application ang gamitin natin, pinakamalaga pa din na isaalang-alang natin ang sarili nating desisyon at diskarte para maging ligtas pa rin tayo kung saan man tayo pupunta. Kapag magdadrive ng malayo o sa lugar na hindi ka pamilyar,
Alamin mo na ang lugar o magtanong sa mga kakilala na nakapunta na sa lugar at maghanda lagi ng emergency o survival kits, lalo na sa mga remote area na lugar. Maging alisto pa din sa daan at maging maingat sa pagmamaneho, lalo na kapag masama ang panahon at madilim. Kung gagamit ng Google Maps o Navigation Maps, siguraduhin na may signal at may sapat na data o load para i-update ang ruta kung sakaling may bigla ang pagbabago. At syempre, i-double check ang ruta o ang mga kalyeng dadaanan na ituturo ni Google Maps para makasigurado.